tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang mahalaga at makabuluhang araw sa lahat ng ating mga taga-subaybay na nagnanais ng malalim, maingat at balansing pagsusuri sa mga pinakahuling pangyayari sa buong mundo. Sa gitna ng mabilis na pagbabago sa kalagayang geopolitikal ngayong Hulyo 2026, muling napunta sa sentro ng pandaigdigang atensyon ang rehiyon ng Gitnang Silangan dahil sa sunod-sunod na pangyayaring may malaking epekto sa seguridad at ekonomiya ng daigdig. Sa pagkakataong ito, masasaksihan natin ang isang napakaselang sitwasyon kung saan nagtatagpo ang matitinding operasyong militar at mga lihim na hakbang sa larangan ng diplomasya. Ang mga nagbabagang balita ngayong araw ay nagmumula sa mga opisyal na pahayag ng iba't ibang panig, pati na rin sa mga ulat mula mismo sa larangan ng digmaan. Upang maunawaan ang buong konteksto ng kasalukuyang sitwasyon, mahalagang tingnan ang dalawang magkasalungat na pangyayaring nagaganap ngayon sa rehiyon. Sa isang panig, nagpapatuloy ang paggamit ng dipantay na paraan ng pakikidigma na nagdudulot ng malaking pinsala sa mga makabagong kagamitang pandigma ng malalaking bansa. Sa kabilang panig naman, may mga palatandaan ng pansamantalang paghinto ng mga pag-atake at pagbubukas ng pinto para sa mga diplomatikong pag-uusap sa tulong ng mga bansang tagapamagitan. Ang pagtatagpo ng dalawang magkaibang takbong ito ang nagbibigay ng espesyal na kahalagahan sa mga ulat na ating susuriin ngayong araw. Magsisimula ang ating pagsusuri sa isang kontrobersyal at kritikal na insidenteng naganap sa himpapawid ng Hilagang Yemen. Noong Hulyo 26, 2026, opisyal na inihayag ng tagapagsalita ng militar ng grupong Houthi na kilala rin bilang Ansar Allah na si Brigadier General Yahya Saree ang isang mahalagang operasyon ng kanilang puwersa. Ayon sa kanyang pahayag, matagumpay nilang pinasabog at pinabagsak ang isang makabagong Bayraktar Akinci, isang mabigat na sasakyang panghimpapawid na walang piloto na may kakayahang lumipad ng mataas at matagal na pinatatakbo umano ng puwersa ng Saudi Arabia. Naganap ang insidente sa himpapawid ng lalawigan ng Al-Jauf habang ang naturang sasakyang panghimpapawid ay umano'y nagsasagawa ng mapaminsalang operasyon sa lugar. Sinabi ng Houthi na gumamit sila ng naaangkop na sandata upang pabagsakin ito. Ang insidenteng ito ay hindi lamang isang karaniwang pangyayari sa larangan ng digmaan, kundi isa ring malaking dagok sa pananalapi at kakayahang militar ng apektadong bansa. Ang Bayraktar Akinci ay itinuturing na isa sa pinakamahalagang kagamitan sa ilalim ng kasunduang pandepensa na nagkakahalaga ng 3 bilyong dolyar ng Estados Unidos na nilagdaan noong 2023 sa pagitan ng pamahalaan ng Saudi Arabia at ng kumpanyang pandepensa ng Turkiye na Baykar. Layunin ng kasunduang ito na bigyan ang hukbong panghimpapawid ng Saudi Arabia ng mga makabagong sasakyang panghimpapawid na walang piloto mula sa Turkiye na may kakayahang magsagawa ng mga estratehikong misyong dati ay nakalaan lamang sa mga eroplanong pandigmang may piloto. Ang bawat unit ay tinatayang nagkakahalaga ng 30 milyong hanggang 30 milyong dolyar ng Estados Unidos kapag isinama ang mga makabagong kasangkapang pandama, radar na AESA at mga kagamitang ginagamit sa pagkontrol mula sa lupa. Dahil sa napakataas na halagang ito, ang pagkawala ng kahit isang unit ay nagdudulot ng direktang pinsala sa badyet at kakayahang pandigma ng hukbong panghimpapawid ng Saudi Arabia. Bukod sa napakalaking epekto nito sa pananalapi, ipinapakita rin ng pagkakabagsak ng Akinci ang isang malalim na suliranin tungkol sa kakayahan ng depensa sa himpapawid. Idinisenyo ang sasakyang panghimpapawid na ito upang lumipad sa taas na mahigit 40,000 talampakan at magdala ng hanggang 1,500 kilo ng kargamentong pandigma para sa mga estratehikong misyon. Ginagamit ito para sa pangmatagalang pagmamanman sa malalayong lugar, pag-atake sa malalim na bahagi ng teritoryo ng kalaban, at tumpak na pagtukoy sa mga puntiryang napakahalaga sa makabagong pakikidigma. Ang pagkawala ng ganitong uri ng makabagong sasakyang panghimpapawid ay nagdudulot ng direktang kakulangan at pansamantalang pagkagambala sa mga operasyon ng seguridad at pagmamanman ng Saudi Arabia sa rehiyon. Ipinapakita rin ng pangyayaring ito ang tila pagkabigo ng makabagong kakayahang panakot laban sa mga taktikang gerilya at di pantay na paraan ng pakikidigma. Bagaman nilagyan ng Akinci ng makabagong teknolohiya upang makaiwas sa mga banta, ipinakita ng grupong Houthi na nananatiling mapanganib ang kanilang mga sistemang panlaban sa himpapawid. Ang mga misil na ito na sinasabing nagmula sa pinaunlad na teknolohiya ng Iran o sa mga lumang imbakan ng armas ng Yemen
ay napatunayang may kakayahang tumukoy at magpabagsak ng kagamitang pandigma kahit lumilipad ito sa napakataas na bahagi ng himpapawid. Nagiiwan ito ng malaking katanungan tungkol sa pagiging mabisa ng mga mamahaling sistemang pandepensa sa gitna ng makabagong sagupaan. Sa kabila ng matitinding pahayag mula sa panig ng Houthi, mahalagang suriin ang paraan ng pagpapalabas ng impormasyon at ang kawalan ng opisyal na tugon mula sa kabilang panig. Ang pangunahing patunay na iniharap sa publiko ay nagmula sa Al Masira, isang himpilan ng balitang malapit sa grupong Houthi. Naglabas ang nasabing himpilan ng mga larawan at bidyong nagpapakita umano sa nasusunog na labi ng bumagsak na sasakyang panghimpapawid sa lupain ng Al-Jof. Ang mga larawang ito ang naging pangunahing batayan ng balitang mabilis na kumalat sa pandaigdigang pamamahayag at nagdulot ng malawakang talakayan. Gayunman hanggang sa kasalukuyan ay wala pang inilalabas na opisyal na pahayag, pagpapatunay o pagtanggi ang kagawaran ng tanggulan ng Saudi Arabia o ang koalisyong pinamumunuan ng Estados Unidos tungkol sa sinasabing pagbagsak ng naturang sasakyang panghimpapawid. Ang kawalan ng opisyal na tugon mula sa Riyadh ay nagbubukas ng malaking puwang para sa mga haka-haka at nagpapakita ng pangangailangan para sa patuloy na pagsusuri. Dahil dito, dapat manatiling maingat ang mga taga-suri at mamamayan at ihambing ang impormasyon mula sa iba't ibang mapagkakatiwalaang pinagmulan bago bumuo ng pangwakas na konklusyon. Dapat ding tandaan ng ating mga tagapanood na posibleng may pagkiling o layuning pampropaganda ang kasalukuyang ulat dahil nakabatay lamang ito sa pahayag at pamamahayag ng grupong Houthi. Sa mga sitwasyon ng armadong tunggalian, madalas gamitin ang pagpapalabas ng mga larawan ng nawasak na kagamitan ng kalaban upang palakasin ang loob ng sariling hanay at magdulot ng psikolohikal na epekto sa kabilang panig. Habang wala pang balanseng pahayag o tugon mula sa pamahalaan ng Saudi Arabia, mahalagang ituring ang ulat na ito bilang isang pahayag na nangangailangan pa ng malayang pagpapatunay at hindi bilang isang ganap at hindi mapasusubaliang katotohanan. Bukod dito, may mahahalagang detalyeng nananatiling kulang sa mga inilabas na pahayag ng Houthi. Hindi tinukoy ni Brigadier General Yahya Saree kung anong eksaktong uri ng misilang panlaban sa himpapawid ang ginamit upang pabagsakin ang sasakyang lumilipad sa napakataas na bahagi ng himpapawid. Wala ring inilabas na malinaw na impormasyon tungkol sa tiyak na misyong isinasagawa ng Akinci bago ito natamaan. Ipinapakita ng mga nawawalang detalyeng ito na marami pa tayong kailangang hintayin pagsusuri mula sa mga malalayang dalubhasa sa depensa upang mabuo ang buong larawan ng insidente. Habang nagpapatuloy ang tensyon sa himpapawid ng Yemen, may isa pang malaking pagbabago sa estratehiyang nagaganap sa pagitan ng Iran at Estados Unidos. Ang ikalawang pangunahing usapin ngayong araw ay nakatuon sa opisyal na anunsyo tungkol sa pagbabago ng mga operasyong militar sa gitna ng nagpapatuloy na tunggalian sa gitnang silangan. Noong Hulyo 26, 2026, inihayag ng tagapagsalita ng militar ng Iran na si Brigadier General Mohammad Akraminia ang isang mahalagang desisyon tungkol sa kanilang mga operasyon. Ayon sa kaniya, pansamantalang itinigil ng Tehran ang mga ganteng pag-atake nito laban sa mga pasilidad at kaalyado ng Estados Unidos sa rehiyon. Ang pangunahing dahilan ng desisyong ito ay mahigpit na nakaugnay sa mga kilos at galaw ng kanilang kalaban sa nakalipas na mga araw. Malinaw na sinabi ni Akraminia na itinigil nila ang mga pag-atake matapos ang dalawang magkasunod na gabing walang isinagawang pambobomba ang Estados Unidos laban sa mga puntirya sa Iran. Ang dalawang gabing ito ng katahimikan at pansamantalang paghinto mula sa panig ng Washington ang naging hudyat upang magpatupad din ng katulad na hakbang ang militar ng Iran. Upang mas maunawaan ang sitwasyon, mahalagang suriin ang tinatawag na doktrina ng katumbas na pagganti na pinaiiral ng militar ng Iran. Binigyang diin ng kanilang opisyal na ang kasalukuyang estratehiya ng Tehran ay nakabatay sa katumbas at patas na pagtugon sa anumang kilos ng kalaban. Dahil huminto ang pag-atake ng Estados Unidos, nararapat lamang umano na huminto rin ang kanilang mga ganteng pag-atake habang pinananatili ang kanilang mga puwersa sa pinakamataas na antas ng kahandaan. Sa kabila ng pansamantalang paghinto ng mga pag-atake, naglabas din ng direktang babala ang militar ng Iran tungkol sa mga posibleng susunod na pangyayari. Sinabi ni Akraminia na bagaman handa sila sa pagpapababa ng tensyon, ganap din silang nakahanda sa anumang posibleng pagbabago ng sitwasyon habang masusi nilang sinusubaybayan ang mga bagong hakbang ng Washington. Binalaan niya ang Estados Unidos na kung muling magpapatuloy ang pambobomba, tiyak na lalawak ang saklaw ng digmaan patungo sa mga himpilan ng Amerika sa Jordan, Kuwait at sa buong rehiyon ng Golpo ng Persia. Ang formal na deklarasyong ito ng Iran ay nagaganap sa isang napakakritikal na panahon kung kailan halos 5 buwan nang nagpapatuloy ang digmaan.
Ang desisyon ng Estados Unidos na magpatupad ng 2 gabing paghinto matapos ang 3 gabing walang patid na pambobomba ay iniuugnay ng mga ulat mula sa Pentagon at pandaigdigang pamamahayag sa mga praktikal na suliraning militar. Kabilang sa mga pangunahing dahilan ang papaliit na supply at pangamba tungkol sa limitadong dami ng mga tumpak na kagamitang pandigma at mga misilang pananggagaya ng Patriot at THAAD. Kasabay nito, ipinaliwanag ni Mike Waltz, kinatawan ng Estados Unidos sa United Nations ang pananaw ng pamahalaan tungkol sa desisyon ni Pangulong Donald Trump. Ayon sa kaniyang pahayag, layunin ng pansamantalang paghinto ng mga pambobomba matapos ang mahabang operasyon na magbigay ng sapat na puwang at pagkakataon para sa mga diplomatikong pag-uusap. Ipinapakita ng hakbang na ito na maging ang pinakamalakas na kapangyarihang militar ay kailangang magpanatili ng balanse sa pagitan ng paggamit ng lakas at diplomasya upang maiwasan ang lubusang pagkawasak ng rehiyon. Subalit tulad ng ating pagsusuri sa unang usapin, mahalagang tandaan na ang impormasyong ito tungkol sa paghinto ng mga ganting pag-atake ay nakabatay lamang sa opisyal na pahayag ni Brigadier General Muhammad Akraminya. Hanggang sa kasalukuyan, wala pang direktang opisyal na kumpirmasyon o formal na reaksyong inilalabas ang White House o ang kagawaran ng tanggulan ng Estados Unidos tungkol sa pahayag ng Iran. Dahil dito, dapat pa ring suriin ang balita ng may kaukulang pag-iingat at pag-unawa sa likas na katangian ng mga pahayag na pampulitika. May mahahalagang detalye ring hindi pa ganap na malinaw sa publiko tungkol sa tunay na takbo ng negosasyon. Kinumpirma ng tagapagsalita ng kagawaran ng ugnayang panlabas ng Iran na si Ismail Baghaei na nagpapatuloy ang palitan ng mga mensahe sa pagitan ng Estados Unidos at Iran sa pamamagitan ng mga bansang tagapamagitan. Aktibong namamagitan ang Qatar, Pakistan at Turkiye upang maiparating ang mga diplomatikong mensahe. Sa katunayan, nagain ang Pakistan at Qatar na magkasanib na balangkas para sa pagpapababa ng tensyon na binubuo ng apato sa mungkahi upang maiwasan ang direktang sagupaan ng dalawang bansa at mapanatili ang kapayapaan. Gayunman, wala pang tiyak na detalye kung gaano nakalayo ang narating ng mga lihim na pag-uusap na ito o kung katanggap-tanggap ba sa magkabilang panig ang mga probisyon ng inihain na balangkas. Ang kawalan ng opisyal na pahayag mula sa Washington tungkol sa mga probisyong ito ay nagpapakita na nananatiling napakaselan ang prosesong diplomatiko at maaari itong magbago anumang oras. Manatiling mahalaga ang patuloy na pagsubaybay sa mga diplomatikong ugnayang ito sa mga susunod na araw upang malaman kung magkakaroon ng formal na kasunduan. Sa kabuuan ng ating pagtalakay ngayong araw, maliwanag na nasa isang napakaselang yugto ng pagbabago ang sitwasyon sa gitnang silangan. Sa isang panig, nakita natin ang malaking epekto ng insidente sa Al-Jauf, kung saan ang sinasabing pagkakabagsak ng mamahaling Bayraktar Akinci ay nagpakita ng patuloy na panganib ng di pantay na paraan ng pakikidigma laban sa mga makabagong kagamitang pandigma. Sa kabilang panig naman, ang deklarasyon ng Iran tungkol sa pansamantalang paghinto ng mga ganting operasyon ay nagbibigay ng maikling pagkakataong makahinga at nagbubukas ng puwang para sa posibleng diplomatikong resolusyon sa pagitan ng magkabilang panig. Ang dalawang pangyayaring ito ay mahigpit na nakaugnay sa pangkalahatang katatagan ng buong rehiyon at sa pandaigdigang seguridad. Ang patuloy na banta ng grupong Houthi sa kipot ng Bab el-Mandeb, kung saan dumaraan ang humigit kumulang 12% ng kabuuang pandaigdigang kalakalan, ay nagpapakita na ang anumang sagupaan sa Yemen o Dagat na Pula ay may direktang epekto sa pandaigdigang seguridad sa karagatan at sa daloy ng mga kalakal. Ang pagkawasak ng mga kagamitang pandepensa sa himpapawid at ang hindi tiyak na takbo ng digmaan ay patuloy na nagdudulot ng panggigipit sa pandaigdigang pamilihan at sa mga rutang ginagamit ng mga sasakyang pangkalakalan. Dahil sa mga masasalimuot na salik na ito, may tuturing ang kasalukuyang sitwasyon bilang isang napakarupok na pansamantalang paghinto sa mga labanan. Ang pansamantalang pagtigil ng mga pag-atake ng Estados Unidos at Iran ay nagbibigay ng mahalagang pagkakataon para sa diplomasya, ngunit madali itong masira kung magkakaroon ng panibagong pagkakamali o maling pagtataya sa larangan ng digmaan. Ang mga grupong hindi tuwirang kumakatawan sa isang pamahalaan at ang kakayahan nilang gumamit ng mga misilang may gabay at teknolohiya ng sasakyang panghimpapawid na walang piloto ay mananatiling malaking balakid sa ganap na pagpapanatili ng kapayapaan sa rehiyon. Bilang pagtatapos at paalala sa ating mga kababayang taga-subaybay, napakahalagang manatili tayong mapanuri at maingat sa pagtanggap ng mga balita mula sa mga lugar na may armadong tunggalian.
Kinakailangang hintayin ng mga opisyal na kumpirmasyon at pahayag mula sa mga pamahalaan ng Saudi Arabia at Estados Unidos upang magkaroon tayo ng mas balanse, patas at kumpletong pananaw sa mga pangyayari. Ang pagdepende lamang sa pahayag ng isang panig ay maaaring magdulot ng hindi kumpletong pag-unawa sa tunay na kalagayan ng mga usaping geopolitikal at sa mga pangyayaring nagaganap sa mismong larangan. Sa mga susunod na araw, may tatlong pangunahing bagay tayong kailangang patuloy na abangan at subaybayan. Una, kung maglalabas ng formal na pahayag ang Saudi Arabia tungkol sa kalagayan ng kanilang mga akinsi at sa insidenteng naganap sa Al Jauf. Ikalawa, ang tunay na kalalabasan ng balangkas na may laban-atap na mungkahi at ng mga diplomatikong pag-uusap na pinadadali ng Qatar at Pakistan sa pagitan ng Washington at Tehran. Ikatlo, ang anumang pagbabago sa galaw ng mga sasakyang panghimpapawid ng koalisyong pinamumunuan ng Saudi Arabia at ang kalagayan ng seguridad ng mga barkong pangkalakalan sa dagat na pula at kipot ng Bab el-Mandeb. Manatiling nakatutok sa ating himpilan para sa mga pinakabagong ulat at malalimang pagsusuring nakabatay sa mga napatunayang impormasyon at opisyal na pahayag. Kung naging kapakipakinabang at nakapagbigay sa inyo ng linaw ang ating pagtalakay ngayong araw, huwag kalimutang pindutin ang pindutang gusto, mag-subscribe sa ating himpilan, at i-on ang kampana upang palagi kayong makatanggap ng mga pinakabagong balita sa loob at labas ng bansa. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik at pagtitiwala sa ating programa.